nalalayo sa'yo ang tunay na mundo. Hello mga ka-idol! So ngayon meron na naman akong ituturo sa inyong magandang kanta. So itong kanta na to is medyo old song na siya, no? So yung title pala nito ay yung Bulag, Pipi at Bingi by Freddy Aguilar. So kung gusto nyo ng strumming version nito mga ka-idol, hanapin nyo lang dyan sa mga video natin, ano? So kasi dito sa tutorial natin is gagawin naman natin siyang reggae version. Okay? So, dito muna tayo sa reggae pattern. So, yung reggae pattern natin, yung makikita nyo dyan mga kaidol, no, is tatlong klase. Okay? So, yung tatlong klase, yung reggae natin dyan, no? So, yung una muna is ganito lang. So, yung unang reggae pattern natin mga kaidol, no? So, bass lang kayo, na isasama nyo yung string, ha? So, itong gitnang daliri nyo yung gagamitin nyo. Okay? So, ganun siya. Lakas, ganun siya. Okay? Pagkatapos, strum down. Tap sa string, strum down ulit. Okay, 2 times kada chords. Okay, so for example, lalagyan natin ng chords para mas malinaw yung tunog. So ganito siya. 1, isa pa, 2, tapos lilipat na. Okay? So, yan yung una. Yung pangalawang reggae pattern natin, pag nasa loob naman ng open, close parenthesis yung chords, isang beses na lang, lilipat agad. So, ganito na lang. 1, lilipat agad. Okay? Yung pangatlo naman, pag may number 1 yung taas ng chords, ibig sabihin lang nun, isang bass lang. Bass tapos down. Okay? So, ganito lang siya pag may number, yung taas ng chords. May number 1. So, ganito lang siya. Lilipat agad. Okay? Ulitin ko. Bass lang, tapos down, lilipat na. Pag may number 1 yung taas ng chords. Okay? So, yan yung reggae pattern natin. No? Tatlo. So, ngayon, proceed na tayo sa kanyang whole verse. So, yung whole verse niya dyan mga kaidol, no? Kung makikita nyo, may open-close parenthesis na yung ibang chords. Okay, yung number, doon yan kasi mamaya papasok sa chorus, no? So, doon nyo makikita. Okay? So, yung chords dyan sa verse is G minor. So, yung G minor, third fret yung bar. Ayan, third fret yung bar. Sa 5th fret is 4th tsaka 5th string lang. Ayan yung G minor. Tapos pupunta kayo ng C minor. So yung C minor, nasa 3rd fret pa rin siya. Sa kanyang 4th fret naman ay 2nd string na. Tapos sa 5th fret, 5th tsaka 4th string na. Ayan yung C minor. Tapos pupunta kayo ng F. So yung F, yung normal lang. So 1st fret yung bar. Sa 2nd fret, 3rd string. Sa 3rd fret, 5th tsaka 4th string. Ayan yung F. Tapos B flat. So yung B flat, nakabar lang siya sa 1st fret din. Sa 3rd fret naman is 2nd string, 3rd, tsaka 4th. Okay, ayun yung B flat. So kung ganito kayo mag B flat, okay lang. O pwede rin ganito. So kung saan lang kayo mas komportable. Okay? Pagkatapos nyan, pupunta naman kayo ng C minor ulit. G minor. Tapos dyan na papasok yung may open close parenthesis na C minor. May open close parenthesis na D. So yung D nasa 5th fret na yung bar niya. Sa kanyang 7th fret is 2nd string, 3rd, tsaka 4th. Okay? D na may open close parenthesis na. Tapos babalik kayo ng C minor na may open, D na may open, G minor na may open. Okay? Ayan yung kanyang whole verse. Okay? sorry. Tuwing papasok yung verse, yan na yung chords niya. Ano? So, ganito naman siya kapag kinantahan para mas maintindihan niya. So, ganito siya. Madilim ang iyong paligid at gabing walang hanggan. Anyo at kulay ng mundo sa'yo'y pinagkaitan. Wag na bahala ka, ibigan. Na 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 la la la. Tapos yung may open close parenthesis. La na 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 na. La 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 na 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 na. Tapos papasok yung chorus. Di nalalayo sa'yo. So doon na papasok yung chorus. So ngayon proceed na tayo sa kanyang chorus. So yung chorus niya dyan mga ka-idol, no? So dito na yung may mga number sa taas ng chords. Okay, kung makikita nyo dyan. So yung chords dyan ng chorus is G. Ayan, so yung G, 3rd fret yung bar,
4th fret 3rd string, 5th fret 5th, tsaka 4th string. Okay, G. Plain lang yung G mga ka-idol ha. Ayan, G. Tapos pupunta kayo ng C. Ayan, C. Na may open close parenthesis. So yung C, 3rd fret lang yung bar. Sa kanyang 5th fret naman is 2nd string, 3rd, tsaka 4th. Okay, ayan yung C na may open. Tapos babalik kayo ng G na may open close parenthesis. Ulit. Tapos pupunta na kayo ng D na wala ng open. Okay, D na walang open. Tapos A minor na may number 1. Okay, so yung A minor nasa 5th fret yung bar. Sa 7th fret 5th tsaka 4th string. Ayan yung A minor na may number 1. D na may number 1. Tapos G na may open close parenthesis. Okay? Pagkatapos niyan yung sa baba naman na chord, so binukod ko kasi mahaba pag dinugtong lang natin. Pagkatapos ng G na may open close parenthesis, pupunta kayo ng C minor. Okay, C minor na plain lang. Tapos pupunta kayo ng G na may open close parenthesis. Tapos E na may open close parenthesis. So yung E mga ka-idol is nasa 7th fret yung bar. Okay, 7th fret yung bar chord na yan. Sa kanyang 8, 9 sa 9th fret, 2nd string, 3rd, tsaka 4th. Okay, ayan yung kanyang E na may open close parenthesis. Tapos pupunta kayo ng A na wala ng open. Okay, so yung A nasa 5th fret yung bar. Sa 6th fret 3rd string, sa 7th fret 5th tsaka 4th string. Ayan yung A na plain lang. Tapos pupunta kayo ng C minor na may number 1, D na may number 1, tapos G minor na plain lang. Okay, so medyo marami-rami yung chords ng chorus, no? Pero alam ko naman kayang-kaya nyo yan. So ganito naman siya kapag kinantahan sa chorus para mas maintindihan nyo, no? So ganito siya. Hindi nalalayo sa'yo ang tunay na mundo. Marami sa yung may number 1. Na 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 na. Di makita, di marinig, minsa'y nauutal. Yung A, umusahin na. Yung may number, buhay na banal. Ayan, nawala ko. Okay? Tapos babalik lang kayo ng verse ulit. Doon naman yun sa part ng ibig mo mang umawit, hindi mo makuhang gawin. So, doon kayo babalik sa part na yun. Okay? So, hindi na lang natin kakantahan yun, baka makopyright pa tayo. Okay? So, nga pala mga kaidol, take note, no? So, sa part pala ng pangalawang verse, iba na yung kanyang iba na yung kanyang chords. Pero pwede niyo gamitin yung chords ng unang verse na ginamit natin. Okay? So, kung kaya niyo namang baguhin yung chords, so baguhin niyo na lang. Pero dito sa tinuro natin, pwede niyo gamitin yung chords ng verse hanggang matapos na yung kanta. Okay? Pati yung chorus yun na rin yun. So, yun lang. Sana naintindihan niyo itong tutorial natin at nagustuhan niyo, at good luck sa bago niyong matututunan.